Akala mo ba masama ang sigarilyo? May benefits daw yan, sabi ng mga doktor. May mga panahon na doktor pa po ang ginagamit para i-promote yan. Paano kung may doktor na magsabi sa'yo na kapag nagyosi ka after kumain makakatulong daw yan sa digestion mo. Nakakakalma daw ng nerves. Mas smooth daw higupin at hindi raw nakakairita sa lalamunan. Maniniwala po ba kayo? Kasi kung doktor ang nagsabi, kung may white coat, kung mukhang medical advice naman, madaling isipin po na baka safe nga, baka hindi naman ganun kasama. Yan mismo ang sinasabi ng mga cigarette ads noong taon na 1930s hanggang 1950s po. May mga tobacco companies na gumagamit ng doctors ng medical looking images at para gawing normal at acceptable po yung paninigarilyo. May ads po na nagsasabi na nakakatulong daw sa digestion. Pero ngayon, malinaw na po ang totoo. Ang sigarilyo hindi tumutulong sa katawan. Unti-unti po nitong pwedeng sirain yung baga po ninyo, yung puso po ninyo, yung utak, yung ugat at daloy po ng dugo. Kaya tumataas po ang risk ng stroke, ng heart attack, ng mga lung diseases, or mga cancer at high blood complications. So kung nagyoyosi ka, mapapansin mo minsan, dati kaya mong umakyat ng hagdan ng hindi hinihingal. Ngayon, second floor pa lang, habol na habol mo na yung hininga mo. Kapag naglalakad ka ng mabilis, parang kinukulangan ka ng hangin. Pero minsan, yan na po yung katawan mo na nagpaparamdam na unti-unti na pong naaapektuhan yung baga, yung puso, at yung daloy po ng dugo po ninyo. Kapag naninigarilyo ka, hindi lang po usok ang pumapasok sa katawan. May nicotine, may tar, may mga carbon monoxide, at mga iba-iba pa pong mga chemicals. Yung nicotine, pwede po yung magpataas ng blood pressure po ninyo at pabilisin po yung tibok ng puso po ninyo. Yung carbon monoxide, pwede po yung bawasan yung oxygen na nagdadala sa dugo. Yung mga ibang chemicals po, pwede po yung makasira sa lining ng blood vessels at mapabilis yung pagtigas at pagkipot ng ugat. At kapag ugat po ang naapektuhan, damay-damay na po yan. At yung buong katawan po. Kung matagal nyo na po na gustong mag-quit pero nahihirapan ka, hindi po ibig sabihin na mahina ka. Ang yosi po, hindi lang yan habit. May nicotine addiction po yan. Kaya minsan, kahit alam mong masama, hinahanap-hanap mo pa rin. Anong gagawin po ninyo? Start with this. Una, alamin mo muna kung kailan mo gustong-gustong magyosi. Pangalawa, palitan mo yung routine mo. Kung after ng meal, ka nagyoyosi, palitan nyo po, maglakad-lakad po kayo kahit 10 minuto. Pangatlo, sabihin nyo po sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo na gusto mo nang mag-quit. Kasi po, mas mahirap lumaban kapag mag-isa ka lang. Pang-apat, kung paulit-ulit na nagkaka-relapse, magpatulong na po kayo sa doktor.